Hello guys! So, it's been a while since my last upload. I think last month ago pa yun. And ang daming blessings kong na-receive the past month and this month, February. Daming mga bagay na nakasulat sa dream notebook ko. So, ito yun. So, every week, nagsusulat ako ng mga goals every week na basta nagpatibok lang sa puso ko na alam ko na gusto ko siyang ma-achieve. And hindi ko ina-expect kasi yung ibang blessings ang aga ko na-receive. Katulad nitong pang-record ko ngayon, hindi ko akalain na magkakaroon ng opportunity na makakabili ako ng isang iPhone. I'm very thankful, I'm very grateful kasi hindi ko talaga siya in-expect na mabibili ko siya this year. In the past few weeks, medyo mabigat. After ng 7-day challenge, hindi pa ma-absorb ng katawan ko yung kaya kong gawin. Kumbaga, kita ko sa 7-day challenge what I'm capable of doing. And gusto ko siyang maging standard ko pero nag-resist yung katawan ko for how many weeks. And ito, ngayon pa lang ako nag-realign ulit. After long weeks, I think 3 weeks of almost a month na I'm in a phase of Islam. So Islam, parang feeling ko hindi ako moving, na hindi ako nag-improve. Pero sabi ko nga, kita ko what I'm capable of doing. Kaya hindi ko papayagan na nasa phase ako ng Islam for a long time. So ang ginawa ko, in-spoil ko yung sarili ko. Pinalo ko yung advice ni Sir MJ na kung kailangan mo na, i-reward mo na yung sarili mo. Kasi feeling ko masyadong mataas yung standards ko to the point na sinasabi ko lagi sa sarili ko na ay, hindi ko pa deserve to. Pero ni-reward ko lang yung sarili ko. And ito, align na ulit ako sa goals ko. And I'm feeling so grateful kasi ang dami ko pang hindi na-achieve. Ang dami pang backlogs actually, pero ang dami ko nang natapos, ang dami ko nang na-accomplish. And share ko lang pala yung experience ko, I think last week ng January yun. Nag-ikot kami ng friend ko sa may Commonwealth sa different dealerships ng kotse. Pumunta kami sa Ford, tinignan namin yung Raptor. Pumunta kami sa Toyota, yung Hilux. So, basically mga pickup trucks. And nag-compare and contrast kami ng iba't ibang pickup trucks. And meron akong isa talagang pickup na inaay. Ito yung Triton, yung bagong labas na Mitsubishi. And, syempre, inabuhan namin ito. Yung finil ko yung upuan, in-adjust ko. Tinignan ko yung manibela, in-adjust ko rin. Tapos, syempre, ginalaw-galaw ko yung sa panel, ganyan. Tapos, sinot ko yung seatbelt. In-imagine ko na nagdadrive ako ng kotse. And alam mo yung isang bagay na gustong-gusto mo yung feeling mo, yung feel mo na, ay, ito yung goal ng kotse. Well, actually, mahal naman talaga yung cars. Akala ko na hindi ko siya kayang ma-achieve, pero abot kamay lang naman pala talaga siya. Sadyang may mga bagay lang talaga na need ko i-prioritize. Kasi actually, kaya naman talaga. Na-realize ko lang kasi na may mas inuuna akong iba kaysa sa goals ko. And napatanong ako sa sarili ko, ito na ba talaga yung best ko? Alam ko kasi na hindi. Alam ko na kaya kong abutin yung standards na sinet ko. Alam niyo yung internal feeling na yung sinet yung goal, kayang-kaya nyo ma-achieve. Ganon yung naramdaman ko nung nasa dealership kami. So that's the lesson na natutunan ko. Na if I want something, if I really want something to achieve, ibubuhos ko lahat ng effort ko para ma-achieve yung isang bagay na yun. And in the past few weeks, yun yung nasa isip ko, yun yung laman ng puso ko, yun yung minimeditate ko lagi. And while I execute the things that I know that will help me achieve my goal,
I realized that there are things that I should sacrifice to achieve my goal. And may mga napapanood rin ako na videos ng mga mentors na that's the price that I'm gonna pay if I want to really achieve my goals. So in short, delayed gratification siya. Na if I want to achieve my goals, may mga bondings with friends na hindi ko talaga mapupuntahan. Maski gustong-gusto ko. Siyempre nakasanayan ko makabanding yung mga kaibigan ko. Tapos may goal ako na ina-achieve. Na gustong i-achieve. Mahirap siya. Kasi yun yung nakasanayan. Share ko lang pala, meron na akong isang book na binabasa every month. Think and Grow Rich. Sa mga reader dyan ng self-development books, alam na alam nyo yun. Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Isa sa mga self-analysis questions doon is, am I willing to sacrifice? Am I willing to subordinate all the things for my main goal? I just paraphrase it, so hindi ganun yung exact words. Pero yun yung thought niya. Every time, sinasabi ko na I am willing, pero nakikita ko sa execution ko na hindi ganun sa sinasagot ko. Kumbaga, hindi aligns yung words ko sa actions ko. And yun yung sad part, hard part. Kasi, alam ko na aalis ako sa comfort zone. Well, I don't know the future, but I know that it's worth the risk. Kasi, kung maging successful ako, and I know na magiging successful ako, and alam ko na mas matutulungan ko yung mga taong nasa paligid ko, and hindi lang yung mga taong nasa paligid ko, pati yung mga tao na nangangailangan. It's cliche to hear that. Pero that's it eh. If I sacrifice, no, it's not a sacrifice. It's just the price that I should be willing to pay if I want to achieve my goals. Na if I do my best in everything that I do now, execute my plan as fast as I can, I know that it will be worth it. So yun, tingnan natin ang mga susunod na kabanata. So i-update ko na lang ulit kayo sa susunod na video. Peace.